ano ba yung digital banking and online investment. So of course, dahil tayo nga ay nasa digital age na, no, we really utilized internet-based platforms and digital technologies para tayo ay makapag-engage sa mga investment activities. Naalala ko nung ako ay unang mga nag-invest talaga, no, mga 20 years ago, kailangan talagang physically pumunta sa mga branches at magpadala ng mga physical documents din para mai-submit physically, no, yung mga documents. So mas mahirap talaga noon, no. Ngayon maski pag-o-open ng bank ay pwede na eh, no. Okay, and then so ito yung mga pwede nating gawin diyan, no. Of course, not limited. So, you can trade stocks, bonds, mutual funds, and other financial instruments through online brokerage services and mobile applications. So, yan yung digital banking natin. So, it really allows us to conduct our transactions easier, more efficient, no, real market data nakikita natin, natatrack natin yung ano no, yung investments natin even without face-to-face interactions with brokers or financial advisors. So ako hindi ko na naabutan yung ano yung pag nagte-trade ganyan ay kailangan pang tumawag doon sa trader para sila yung mag-execute noong transaction na gusto mo. Ngayon, online na talaga karamihan, ano? If not most, no? If not all. Okay. So yon. So ito yung macroeconomic data lang natin just to give you an overview. So ano yung landscape ng ekonomiya natin ngayon and okay ba mag-invest, no? So yun yung titignan natin. So yung ating GDP growth for the third quarter of 2024 ay nasa 5.9%, no? So mas mababa siya ng kaunti sa 6 to 7% na GDP forecast. Okay? Yung GDP forecast natin ay parang magpapalo lang siya for the whole year, no, na 5.4%. So, 'yon. Ang per capita GDP natin is na $3,624 dollars, no? So ang $3,624 times mga 58 pesos ngayon nasa 210,000 pesos ang per capita income ng Pilipinas. So imagine yan ha. So ang ginawa, yung kinikita ng buong Pilipinas, no, ng buong Pilipinas, dinivide yan by the number of population natin. So divided by, I think mga 118 million na yata tayo ngayon, ano? So kung di-divide natin yon, yun yung lalabas na per capita. So 210,000 pesos daw on average ang kinikita ng isang Pilipino based on that data. Pero pag ikumpara natin yan dito sa socio-economic status natin, ano? Yung socio-economic status natin ay ang minimum wage 316 to 645 pesos per day. So, yung greater than 140,000 pesos na monthly family income, yan ay yan ay 1% lamang daw ng population. Okay? So, yung yung 210,000 na sinabi ko sa inyo, yan ay nasa per year, hindi siya per month. So kung ipa-per year natin siya, divided by 12, so mga nasa 17,000 pesos, no? So kung titignan mo ay dito siya, no? Nandito siya sa part na to, nasa 12,000 to 24,000, 54% ng population yan. So mukhang nagre-reflect naman, no, yung GDP per capita natin sa socio-economic classes natin sa Pilipinas. Okay? So, ang inflation forecast for 2024 ay 3.6%. So, okay yan kasi ang forecast for the whole year ay nasa mga 5.3% na GDP. Tapos mas mababa yung inflation natin. So, okay yon, mas mataas yung growth kesa sa inflation. Okay? Nasa 119 na nga ito Nasa 119 million na pala tayo. Nakakaloka, ang bilis nating mag-multiply. Masyado, ano? Ayun. 48% ang ating urban population and 33.4 million yung Filipinos age 10 to 24. Importante to kasi maganda na marami tayong kabataan
na papasok no sa workforce natin. Unlike sa mga mauunlad na bansa, naku, 'di ba, ang daming senior citizens, ang daming mga kailangang suportahan pero ang konti ng mga working age, no? At 99.58% of our businesses are micro, small and medium enterprises, no? That's about 1 million enterprises. Pero may estimate kami diyan na hindi nakikita, no, na unaccounted for yung 8 million na mas maliit na nano enterprises. Okay? So ito yung ano no, GDP and inflation by administration, no, na actually prepare ko to for my class sa mga estudyante ko sa Ateneo, no. And mag-focus siguro tayo dito sa sa last from 2006 to 2023, no. Kung titignan natin 'yan, so itong 2009 to 2010 below, parang ito ay si GMA, no? 2010 to 2016 si Pinoy, 2016 to 2022 ay si Duterte, tapos ongoing ngayon itong kay BBM. So the green line is the GDP and the red line is the inflation, no? So kung titignan mo, simula nitong time ni Arroyo, parang akyat baba at nagsasalisi, no, yung inflation and GDP. So medyo hindi siya ganoon ka-consistent. Mapapansin natin na mas may consistency nung panahon ni Duterte at saka ni Aquino, no? Although mas mababa yung trend papunta ng inflation kay Aquino at mas steady yung tapos pataas naman kay Duterte, no? So yan yung gusto kasi natin, mas mababa yung red, no, sa part na to, tapos yung ating GDP naman ay mas mataas. So ngayon mukhang nagiging parang nagiging parang GMA era itong kay BBM na figures dahil yung inflation at saka yung GDP ay parang nagtatama-tama lang siya dahil ang daming mga black swan events, 'di ba? Hindi natin inakala na sululusubin ng Russia ang Ukraine matapos ang pandemic, tapos nagkakaroon pa ng mga maraming kaguluhan ngayon sa Middle East, no? So, yun. So poverty in the Philippines, ito yung official poverty incidence natin according to the government, pero ito naman yung nararamdaman ng mga Pilipino, no? Yung kanilang self-rated poverty. So, usually 3 times higher yung self-rated poverty kaysa dun sa sinasabi ng gobyerno. And if you take a look at this, no, this is the self-rated poverty ng social weather stations. Tapos ito naman yung tung blue line na ito, this is our credit rating, no, based on the Standard & Poor's investment rating for the Philippines. So kung titignan mo dito, what this actually says to us is yung ating gap, no, between the rich, kasi itong credit rating ay nasa investment grade tayo eh. So parang gumaganda yung credit rating natin pero halos wala naman talagang nagbabago. In fact, nag-worsen pa no. Kung titignan mo dito, may uptick ng 2024 yung ating self-rated poverty. So that just means na nagwa-widen talaga yung income gap, no. So yung investment grade natin ay for the Philippines, no, maganda, investment grade tayo, pero most Filipinos actually feel poor, no? So, yung self-rated poverty natin ay largely unchanged since 1983. And yung economic gains natin ay really just largely felt by the top 1% of the population, and yun, almost non-existent yung ating middle class. So, yan yung yan yung social and the economic dimension natin. So if you take a look at our Philippine digital financial landscape naman, no? So ano yung makikita natin? 107.8 million, yan yung number of deposit accounts natin. So at least nag-i-increase siya, okay? Pero actually ako, mas gusto ko, magkano ba yung laman ng mga deposit accounts na yan? Kunwari ako ang dami-dami kong mga accounts eh. So ilan ako? Baka naman
ano no, ang dami ko diyan. Kasi 118 million tayo, 107.8 million yung mga may accounts na bank accounts. Eh ako parang kung bibilangin ko siguro mga bank accounts ko sa bangko, abot siguro ng mga 23 or something. No? So baka marami diyan double counting, 'di ba? 23,252 yung ATMs natin, 28.36 yung number of access points natin, no? Percent yung number of access points per 10,000 adults, no, yung ating access points. 55 yung number of banks natin with digital and onboarding capability, no? I think there are about 350 rural banks in the Philippines, if I remember correctly, no? So, kung titignan natin sa rural banks pa lang, konti yan. So, malamang yan, ito ay mga larger banks, no? Yung may digital capability. 87.1 million percent, yan yung ating smartphone penetration. 85.16 million yung number of internet users natin, no? 2023 yan. 144.5% yung mobile broadband connection. Kasi ano yan eh, di ba? Minsan sa isang bahay, dalawa yung connection, broadband connection natin. 85.16 million, ito naman yung mobile internet user penetration natin. Okay? So, if we take a look at the comparative growth ng digital finance landscape natin. So nag-i-improve, tumataas naman yung smartphone penetration natin. Pero actually ako dun sa baba, no, if you take a look at the lower class talaga, mas nandun pa sila sa basic phone. Number of internet users tumataas pa rin pero hindi pa rin siya 100%, no? Mobile broadband connection, so more than 100% na tayo, which means may mga houses na or households na multiple ang kanilang broadband connection. Mobile internet user penetration, no? So from 58 million in 2019 pre-pandemic, 2023 that's 85.16 million. Okay? So, let's go na. Ano na yung natin? Ano yung gagawin natin dito sa ating digital banking and online investment? So, disclosure lang ha. At ulit-ulitin ko to every time kasi para lang malinaw, no? Every time na magdi-discuss ako ng platform or ng ano po pwedeng gawin. So, etong mga bibigay ko pong examples are really for educational purposes, and this is not to be construed as an endorsement, no? So hindi po tayo nag-endorse, okay? Ay, wala. Okay. Okay? And then wala po akong na-receive na any amount of money personally from the organizations na that I will give as an example later, no? Pero kung i-repurpose namin itong webinar na ito at ilalabas sa YouTube or saan mang social media platforms, malamang kami po ay kikita ng Facebook ads dyan o kaya ng YouTube ads natin, no? And of course, these are all my personal opinion and does not constitute advice. So, yan ha. Yan lang po yung mga disclosures and disclaimers natin. So, this is the Philippine FinTech, no? Financial and technology map as of 2024. So, meron tayong a total of 335 FinTech companies. O, di ba nakakaloka siya? Hindi nga natin siya makita kung ano yung mga yaan, ano? And broadly, these are categorized into these sectors. So, meron tayong payments, lending, remittance, and e-wallets. Actually, kung titignan mo, itong apat na yan, no, itong apat na po na to, yan yung nagdo-dominate talaga ng ating Philippine digital financial landscape. Okay? So, yon. Last year, no, in 2023, yung ating payments, no, digital payments ay talaga namang nag-improve. So if we take a look at this graph, no, ay yung share ng digital payments by volume, okay, ay nag-improve naman siya, no, from
Kung titignan mo dito, digital payments, 42.1% lang last 2022, 67% na ng 2023, no? So, yung digital payments kasi maski mga credit card payments ay ano 'yan, no? Kasama diyan. So, if you take a look at this one, no, yung ating digital payments, um, tumataas naman siya. So, pre-pandemic, 14% lang yung digital payments natin. Kasama na dito mga credit card payments kasi digital yun. Tumaas siya to 67% as of last year. Tapos, by, digital payments by value, actually, kung titignan mo, 2021 to 2023, halos hindi naman talaga siya nagbabago, no? And then itong ang active e-money accounts ay nabawasan pa, no, from 52.7 million, no, in 2022 naging 47.6 noong 2023, which is actually consistent with our findings sa baba. Kasi most of the reasons why bumababa yung digital payments ay it's actually a bit of anti-poor and anti-rural, no? You need to have an internet connection to do this. Tapos kailangan din na may infrastructure for internet. If you go to the rural areas, meron talagang mga areas na hindi pa naaabot ng ng internet connection. Okay. So ito yung state of digital payments in the Philippines. So kung i-combine natin yung PesoNet and InstaPay transactions, nasa 3.81 trillion siya, no? So this is a 33% increase from the same period of 2023. If we put that into perspective, ang buong budget ng gobyerno last year ay nasa 5 trillion pesos, no? So, nakita nyo lang talaga na yung yung volume natin diyan is mas lumalaki na siya talaga. Okay. Okay, so ang BSP target for payment digitalization is 50%. So there's also the rise of online investment. So may technological advancements kasi, no? Ngayon, sa totoo lang, parang ako nga minsan, na ako parang bakit ganun? Bakit pagka hindi ko hawak yung cellphone ko or wala ako sa screen, I don't feel comfortable anymore. Parang ganyan, no? Parang tapos paglalabas ka ng bahay na nakalimutan mo yung cellphone mo, parang oh no, hindi pwede. 'Di ba? Parang ganoon na siya talaga. Do you also feel the same way? Kasi feeling ko may mali dun eh. may mali dun na lalo na sa akin. I'm talking about my personal experience. Ganyan. Okay. So our technological advancements actually really accelerated the growth of online investments, no? And for the better and for the worse naman ito. But of course, what we want to do is to take advantage of the opportunities and advantages para mapaganda yung ating financial standing, no? There's also supportive regulatory environment from the Bangko Sentral ng Pilipinas and the Securities and Exchange Commission. Kaya tumataas din talaga ang online investments natin. Oh, and also, yung financial inclusion objective ng gobyerno ay mas naaabot, makakapagpadami siya, no, na ma-reach niya itong objective na ito through online platforms or digital means, no, kaysa sa physical infrastructure. Okay? And of course, isama na natin ang mga sarili natin dito dahil nandito tayo ngayon sa webinar. Actually, ito is a form of a digital technology also, no? We are actually part of that growing demographic of being tech-savvy digital natives who prefer convenience and flexibility. Okay? So, yan yung rise of our online investments. So, ano ba yung mga pros and cons of online investments? So, the first one, tignan muna natin ano ba yung advantages of online investments. Of course, there's convenience and accessibility. 24/7 ito, no? Hindi tumitigil whenever, wherever po pwede mo siyang gawin. Pero may mga exceptions din. Like for example, kapag trading yung ginagawa mo, kailangan itatransact mo siya during trading hours. Kung hindi trading hour, ay hindi yan makakapture. Bills payments, convenience, it's low cost
fast and efficient, pero kailangan nating i-qualify yung low cost, ano? Kasi dati hindi mo kailangang bumili ng smartphone para gawin ito. Mahal kaya yung smartphone, 'di ba? 5,000 yan. Pero kung meron namang mga pupunta ka sa mga branches ganyan, you won't need to have that smartphone. So kailangang i-qualify din yung low cost na yan, no? No transportation cost, yes. That's true naman, no? And no lining up for hours. Except kapag na-delay na lang na dumating yung OTP. Kanina kasi, alam nyo, kaninang umaga, dinaanan ko lahat ng mga aking mga online transaction, no? Para yun yung i-share ko sa inyo para talagang fresh na fresh. Pero may mga ganun nga, hindi nga ako pumipila, pero meron namang down yung system niya. Tapos yung OTP, ang tagal dumating. Parang nag-expire na yung 3 minutes, hindi pa dumarating yung OTP. Hindi rin ako makalogin, di ba? So may mga ano din siya, may mga disadvantages din, no? So we have the ability to manage our accounts. We can view our transactions online. Early detection of suspicious or unauthorized activity, no? Annalyn, kung pwede mo i-download yung video na pinadala ko sa'yo kahapon. Hindi nagcha-charge ang aking cellphone. Sige po, sir. Ay, Para sige po. show natin mamaya, no? This is also eco-friendly and paperless statements, no? Makukuha natin yung mga yan. There are, of course, a lot of innovative features, maraming personal financial tools, at saka may investment platform na makikita tayo, no? Yung disadvantages ng online investments, unang-una na diyan talaga yung ating cybersecurity threats, no? Na nakakaloka kasi maski ako feeling ko sobrang I am technologically sophisticated, no? Mataas ang aking sophistication in terms of use of technology. Pero naaano pa rin ako, parang ano ba 'to? Totoo ba 'to o hindi? Napapagano'n pa rin ako, 'di ba? At saka iniisip ko yung time na oo, meron din. May mga ganyan, no, na parang online store na bumili ako tapos pagkatapos ay fake pala yung online store na yun. So nakakatakot, 'di ba? Vulnerability to hacking and identity theft. Nako, hindi na tayo lalayo diyan kasi yung account ko mismo, no, sa yung Vince Rapisura page natin na ano yun na hack at hindi natin maibalik-balik doon sa dati niyang forma, no? Parang yung emails na ginagamit ko at saka yung mga accounts na yung personal account ko, Annalyn, no, tama, ay binar ng Meta na mag-advertise. Sabi ko, bakit? 'Di ba? Anong violate ko? Parang walang ano. So, nung hinak yung account, malamang may ginawa yung hacker, kaya ganyan siya. Ayun. And then, internet connectivity, as I mentioned a while ago, yan talaga yung isa sa mga problema. There's also learning curve to use websites and apps. Naku, ang hindi nyo alam akala siguro ng iba ay ganun lang kabilis yung maggawa ng website at saka mga apps. Naku, mahirap siya, no? It takes a lot of effort and a lot of cost also, no? So, wala ngang physical office, for example, na i-maintain. Pero the same people nakakailanganin mo na nandun sa opisina ay nandun naman sa backroom ngayon. Tapos, yung development mismo ng system at pag-maintain sa kanya, pag-protect against cybersecurity threats, magastos siya, no? Limited yung customer service, katulad nung gagawin nating example mamaya, no? At saka dahil nga yung online transactions ay parang naging pwedeng 24/7 na siya, no? It's available anytime during the day. Ang expectation ng marami ay 24/7 din yung customer service, no? And of course, lalong-lalo na sa mga medyo thunders na, no? Lalo na mga Gen X at saka mga boomers, marami talagang mga user errors, no? Ay, namali ako ng pindot, no? Or saan ba ako pupunta? Ano ba yung website ninyo, no? At hindi nila ma-determine ano yung totoong website sa fake na website. At hindi nila ma-differentiate ano yung app, ano yung website, 'di ba? So, yan yung mga disadvantages ng online investments. Okay?
So, yan yung ating overview of the digital and financial landscape natin, no, dito sa Pilipinas.